Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ibig sa manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, inaalala natin sa araw na ito ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang inang si Maria. Kaya't ang araw na ito ay tinatawag din nating Viernes de Dolores. Halina't makisa sa hapis ng mahal na Birhen at patuloy na pagnilayan ang napipintong pagpapakasakit ng ating Panginoon. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ng mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan, dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulong-bulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw'y nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon, at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo, Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. Sa kahirapan ay humibik at ako ay iyong dininig. Tayo po lahat. Sa kahirapan ay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibag kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapan ay humibik at ako ay iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapan ay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapan ay humibik at ako ay iyong dininig. Kaya tampoon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig, umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapan ay humibik at ako ay iyong dininig. Tayo po ay tumayo at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumuhay, nagtuturo, umakay, sa nagnanais makamtan, ang langit na walang Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting rin. balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin,
kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginawa ang mga pinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko yun, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyong akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May kasabihan po sa Ingles, action speaks louder than, di ba? Mas kapanipaniwala daw yung mga gawa kaysa sa mga salita lamang. At ito rin ang binibigay ni Jesus na punto sa araw na ito sa mga kumakalaban sa Kanya. Kung ayaw ninyo akong paniwalaan at ayaw ninyong paniwalaan kung ano mga sinasabi ko, sana'y paniwalaan man lang ninyo yung mga nakita ninyong magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ko. Sapagkat yung mga ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, yung mga himala na nasaksihan nila, yung mga pagpapagaling, yung mga pagpapalayas ng masamang espiritu, ang lahat ng ito'y tanda na si Jesus na nga ang isinugo ng Diyos sa kanila, sa bayang Israel. Pero, kagaya ng sinabi ko kahapon, hindi nila paniniwalaan ang salita ni Jesus, gayon din ang kanyang mga gawa, simple lang ang dahilan. Ayaw nila kay Jesus. At yun ang problema. Kapag meron ka ng prejudice laban sa isang tao, o kapag nahusgahan mo na kaagad yung tao, ano mang gawin ng taong ito para sa iyo, wala nang kwenta, walang halaga. Kaya nga ganito ang nangyari sa mga Pariseo at Iskriba. Kahit na ang mga ito ay mga mahahalagang tanda na dumating na ang kaharian ng Diyos sa kanila at isinugo na ang Mesiyas sa kanila, baliwala iyon. Binaliwala nila kung ano man yung ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At si Jesus naman ay matyagang nagpapaliwanag pa rin sa kanila, kagaya ng narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Pero kung paanong gusto ni Jesus na makuha pa rin ang kalooban nila, ito na mga Pariseo at Iskriba, kasing tigas yata ng bato na gusto nilang ipukul kay Jesus ang kanilang mga puso. Kahit anong gawin ni Jesus, kahit anong sabihin ni Jesus, walang nababago sa kanilang kalooban. Gusto pa rin nilang ipapatay ang ating Panginoon. At this point in time, my dear brothers and sisters, I would like to ask you, do you really believe in Jesus? Naniniwala ba kayo sa kanyang mabubuting gawa? Naniniwala ba kayo sa kanyang salita? Tapos susunod kong tanong, kung naniniwala ba kayong may mabuti siyang magagawa sa inyo? Kasi kung minsan, naniniwala lang tayo may mabuti siyang magagawa para sa atin, pero hindi tayo naniniwala sa kanyang salita na nagsasabing, magpatawad kayo upang kayo patawarin. Hindi tayo nakikinig sa kanyang salita na mas mabuti ang magbigay kaysa tumanggap. Hindi tayo naniniwala sa kanyang salita na magsisi kayo at magbagong buhay. Kung naniniwala tayong kayang baguhin ni Jesus ang ating buhay, ito ay sa pamamagitan lamang ng paniniwala at pagtupad, pagsasabuhay ng kanyang salita.
Kaya nga, sana, wag maging kasing tigas ng bato ang puso natin kagaya ng mga eskriba at mga pariseyo. Kundi, hayaan natin na ang puso natin ay mapahinuhod o magpakumbaba sa kanyang awa, lalo na sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Ngayong araw na ito ay inaalala natin, lalo na dito sa Pilipinas, bilang Viernes Dolores o Viernes de Dolores, Friday of Sorrows. At ito ay sa karangalan ng mahal na Birheng nagdadalamhati. Sinasabi sa Pasyong Mahal na Biyernes, bago ang linggo ng matagumpay na pagpasok ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, nagpaalam si Jesus sa kanyang inang si Maria. At alam naman ni Maria na darating ang araw na ito, nalilisan ng kanyang anak, hindi lang para umalis sandali, para bumalik muli. Alam ng mahal na Birhen na hindi na babalik muli ang Panginoon sa kanilang tahanan dahil sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, ito'y papunta na sa kanyang kamatayan sa krus. Alam niyo naman ng mga nanay, iba ang kutob. Kaya sa Pasyong Mahal, sinasabi yon, kinukutuban na ang mahal na Birhen na mayroong mangyayari sa kanyang anak. At nung nagpaalam na nga si Jesus, ang himutok ng mahal na Birhen sa kanyang anak, magpipiesta pa naman ng Pasko, sino na ang aking makakasama? Kung wala ka, ang pagdiriwang ko'y ibang-iba na. At tumangis ang mahal na Birheng Maria. Ang mahal na Birhen, sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, tinanggap pa rin niya kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi niya pinigil si Jesus na pumunta sa Jerusalem dahil para gampanan ng kanyang misyon. Alam niya na siya, sa kabila ng pagiging ina ni Jesus, ay dapat maging kaisa sa plano ng Diyos. At ganun din tayong lahat. Uulitin ko, huwag sanang maging matigas ang ating puso, lalo na sa mga pagkakataong hinihiling ng Panginoon na gawin natin ang kanyang kalooban, na hindi lang pakinggan ng kanyang salita, kundi ito'y ating isabuhay. Kagaya ng mahal na Birhen, kahit hindi pabor para sa atin yung mangyayari, pag ito'y niloob ng Panginoon, tanggapin natin ng maluwag sa ating kalooban. Sabi ni Simeon, noong si Jesus ay dinala sa templo, ang sabi sa mahal na Birhen, tatarakan ng balaraw ang iyong puso. Tila tatarakan ng balaraw ang iyong puso. Ganong kasakit ang karanasan ng mahal na Birheng Maria sa pamamaalam ng kanyang anak na si Jesus, lalo na't nakita niya ito mismong namatay sa krus. Pero ang lahat ng ito, kanyang tinanggap ng buong puso, niloob niyang lahat ito dahil nagtitiwala siya na may mabuting ginagawa ang Diyos sa kabila ng lahat ng ito. Naniniwala siya na ang ginagawa ni Jesus ay ang misyong ipinagagawa sa kanya ng Ama. Kaya siya bilang isang ina, hindi niya kokontrahin yun. Sumuporta siya kahit masakit yun para sa kanya. Si Maria ang huwaran natin ng pagtupad sa kalooban ng Diyos. Huwag tayo maging katulad ng mga Pariseo at Iskriba na natiling matigas ang puso. Bagkus, kagaya ng mahal na Birhen, kahit ang puso natin tarakan ng balaraw at masaktan, alang-alang sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, tatanggapin natin ito sapagkat ito'y pakikibahagi sa pagpapakasakit din ng ating Panginoong Jesus. Amen. Tumayo na po. Manalangin tayong patuloy na patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta upang maipalaganap ang mensahe ni Jesucristo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mensahe ni Jesus tulad ng libadura
naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya habang buhay sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Tumayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap. Upang sa paglahok namin lagi rito, kami mailigtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo.
ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ngayon simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami. Aming kakanin sa araw-araw, tawanin mo kami. Sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin. Sa nagkakasala, Sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Pinadyan mo Hinihingi namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuli ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at iniaalik ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang baliw na pinagsaluhan ng namin sa paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ito ng makapangyarihang Diyos Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo at magbalik loob sa Ama. Salamat sa Diyos. Bawat bansa